Nakatitig lamang si Rosa sa lumang telebisyon na nakasabit sa dingding ng isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Rinig na rinig ang ugong ng mga sasakyan sa labas, ngunit tila nabingi siya sa mga sandaling iyon. Sa salamin ng telebisyon, pilit na inaapula ng mga bumbero ang naglalagablab na apoy na lumalamon sa isang malaking bahay, ang bahay nila. Ang bahay kung saan siya lumaki at nagtiis ng maraming taon. Ayon sa tagapagbalita, natupok ang buong ikalawang palapag, partikular na ang silid ng bunsong anak na babae na pinaniniwala ang natutulog nang magsimula ang sunog. Mariing napakapit si Rosa sa manipis na papel na hawak niya. Ang kanyang katibayan ng pagtatapos mula sa malaking paaralan. Kung umuwi siya pagkatapos ng seremonya, kung hindi siya naghintay ng 4 na oras sa labas ng bulwagan umaasang darating ang kanyang pamilya, sana ay kasama siyang naging abo ngayon. Isang mapait na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Hindi iyon aksidente. Sinadya nila itong lahat. Kaninang umaga, ang langit sa itaas ng malawak na paaralan sa Maynila ay kulay abo, tila nagbabadya ng malakas na ulan. Halos hindi mahulugang karayom ang bakuran sa dami ng mga magulang na may bitbit na mga bulaklak, lobo at mga regalo para sa kanilang mga anak na magtatapos. Sa gitna ng ingay ng tawanan at mga halik ng pagbati, nakatayo si Rosa sa tabi ng isang malaking haligi. Nakasuot siya ng itim na kasuotan sa pagtatapos na unti-unti nang nababasa ng pawis dahil sa matinding alinsangan. 4 na oras siyang nakatayo roon, nakatingin sa tarangkahan. Namamanhid na ang kanyang mga paa sa suot na sapatos, at siguradong tunaw na ang manipis na pampaganda na siya mismo ang naglagay kaninang madaling araw. Ilang beses niyang sinubukan tawagan ang kanyang ama na si Don Roberto, ang kanyang ina na si Doña Carmela, at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lorenzo. Walang sumasagot. Ang mga mensahe niya ay nauuwi lamang sa kawalan. Nakita niya ang isang kaklase, isang babaeng hindi naman ganoon kagaling sa klase, na niyayakap ng buong pamilya. Umiiyak ang ina nito sa tuwa habang inaayos ang sombrero ng anak. Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si Rosa. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa sa kanyang ama na bayaran ang huling matrikula niya. Naalala niya ang mga gabing nagtatrabaho siya bilang tagapaglinis sa aklatan hanggang hating gabi para lang may panggastos sa araw ng pagtatapos. Wala siyang hinihinging marangyang salu-salo. Wala siyang hinihinging bagong sasakyan. Ang tanging gusto niya ay ang mayakap sila, ang may makasama sa isang larawan upang maramdaman niyang bahagi siya ng pamilya. Bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan ang mga tao upang sumilong, ngunit nanatiling nakatayo si Rosa. Baka naipit lang sila sa masikip na daloy ng sasakyan sa kalsada, pampalubag loob niya sa sarili. Baka nasira ang sasakyan. Patuloy siyang gumagawa ng mga dahilan, pilit na pinatatahimik ang isang munting tinig sa kanyang isipan na nagsasabing hindi sila darating. Pagsapit ng hapon, halos wala ng tao sa bulwagan. Tanging mga tagalinis na lamang ang nagwawalis ng mga naiwang kalat. Kumakalam na ang sikmura ni Rosa. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Nabasag-basag na ang salamin. Binuksan niya ito at tinignan ang mga larawang ibinabahagi ng mga kakilala, nagbabakasaling may mensahe mula sa kanila. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang larawan na ipinakita ng kanyang kapatid na si Lorenzo. Napatigil ang paghinga ni Rosa. Sa larawan, makikita si Lorenzo na may hawak na malamig na inumin at sa likuran niya ay ang sikat na puting buhangin at malinaw na dagat ng isang tanyag na isla sa bansa. Makikita rin ang kanilang ina na nakasuot ng malaking sombrero, tumatawa ng malakas, habang ang kanilang ama ay nakahiga sa isang silya sa gilid ng dagat, nagpapahinga. Ang nakasulat sa ilalim ng larawan ay tila isang patalim na itinusok sa kanyang dibdib, sa wakas. Isang bakasyon na malayo sa mga nakakabagot na obligasyon. Gumuho ang mundo ni Rosa. Ang ulan na patuloy na bumabagsak ay tila nawalan ng tunog. Hindi sila naipit sa kalsada, hindi nila nakalimutan. Sinadya nilang umalis. Pinlano nila ang bakasyong ito sa mismong araw ng kanyang pagtatapos. Para sa kanila, ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Rosa ay isa lamang nakakabagot na obligasyon na dapat iwasan. Nakatitig siya sa mga nakangiting mukha sa larawan. Walang bakas ng pagsisisi. Mukha silang isang perpektong pamilya. Isang pamilyang buo dahil wala siya. Hindi pumatak ang kanyang mga luha. Ang matinding kalungkutan ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na pakiramdam. Namatay ang isang bahagi ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pananabik sa kanilang kalinga, lahat ng iyon ay naupos.
Hinubad niya ang kanyang kasuotan sa pagtatapos at itinapon ito sa isang malaking basurahan sa gilid ng kalsada. Kinuha niya ang kanyang katibayan, itinupi ng maayos at isinilid sa kanyang lumang bag. Wala na siyang pakialam kung basang-basa siya ng ulan. Naglakad siya papalayo sa paaralan at sumakay sa isang pampasaherong sasakyan patungo sa hindi niya alam na direksyon. At ngayon, habang nakaupo sa kainan at pinapanood ang balita sa telebisyon, naintindihan na niya ang lahat. Umalis sila hindi lang para magbakasyon. Umalis sila para magkaroon ng matibay na dahilan na wala sila roon kapag nangyari ang trahedya. Iniwan nila siya sa bahay. Umaasang uuwi siya pagkatapos ng pagtatapos, matutulog dahil sa pagod, at hindi na muling gigising pa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa isipan ni Rosa habang pinagmamasdan ang mga bumbero na naglalabas ng isang bagay na sunog mula sa kanyang kwarto. Patay na si Rosa. Sa paningin ng mundo, sa paningin ng batas, at sa paningin ng sarili niyang pamilya, siya ay naging abo na. Ngunit kung patay na si Rosa, sino ang magbabayad sa mga kasalanang ginawa nila? Ano kaya ang gagawin nila kapag nalaman nilang ang apoy na sinindihan nila ay ang siya ring tutupok sa kanilang lahat? Lumabas si Rosa mula sa maliit na kainan habang patuloy na bumabagsak ang walang awang ulan ng Maynila. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang basang-basang kasuotan, ngunit tila wala na siyang nararamdaman. Ang panginginig ng kanyang kalamnan ay hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil sa matinding poot na unti-unting nagliliyab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pamilya, ang mga taong dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng kalinga at proteksyon, ay siya palang nagplano ng kanyang malagim na kamatayan. Naglakad siya ng walang tiyak na patutunguhan sa gitna ng baha at putik. Bawat hakbang ay mabigat, tila may nakakabit na kadena sa kanyang mga paa. Napadpad siya sa isang madilim at maingay na terminal ng bus. Sa kanyang bulsa ay mayroon lamang siyang kakarampot na barya at ilang nakatuping papel na pera, ang natitira niyang naipon mula sa paglilinis ng aklatan. Nang makita niya ang karatulang patungo sa daungan ng mga barko sa hilaga ng Maynila, hindi na siya nag-atubili. Sumakay siya sa lumang bus, umupo sa pinakadulo, at hinayaan ang sarili na lamunin ng dilim at ingay ng makina. Pagdating sa daungan, sinalubong siya ng amoy ng krudo, pinatuyong isda, at pawis ng mga porsador na nagbubuhat ng mabibigat na kargamento. Ang paligid ay magulo at maingay. Bumili siya ng pinakamurang tiket para sa isang barkong tatawid patungo sa probinsya ng Cebu. Nang tanungin ng nagtitinda ang kanyang pangalan para sa talaan ng mga pasahero, tumigil siya ng ilang segundo. Napalunok siya bago sumagot. Sofia. Ang pangalan niya ay Sofia. Iyon ang unang pagkakataon na binigkas niya ang pangalang magiging kalasag at sandata niya sa mga darating na taon. Ang biyahe sa barko ay parang isang mahaba at nakakapasong bangungot. Nakaupo lamang siya sa isang kinakalawang na higaan sa pinakailalim na bahagi ng barko, kasama ang daan-daang iba pang pasahero na nagtitiis sa init at alinsangan. Sa bawat paghampas ng malalaking alon sa gilid ng barko, naiisip niya ang naglalagablab na apoy na sana ay lumamon sa kanyang buong katawan. Naiisip niya ang kanyang ina na masayang naglalakad sa puting buhangin, habang ang kanyang anak ay inaasahang naghihingalo sa loob ng isang nakakandadong kwarto. Habang nakatingin sa madilim na karagatan mula sa maliit na bintana ng barko, tahimik siyang sumumpa. Ang Rosa na palaging nagmamakaawa para sa pagmamahal nila ay namatay na sa sunog na iyon. Ang babalik sa kanila ay isang Sofia na walang pusong sisingil sa lahat ng kanilang utang. Pagdaong ng barko sa Cebu, sinalubong siya ng isang siksikan at maingay na syudad na ganap na banyaga sa kanya. Mabuti na lamang at marunong siyang umintindi ng ilang salita sa kanilang wika dahil sa mga naging kaklase niya noon. Ginamit niya ang huling natitirang pera upang umupa ng isang napakaliit na kwarto sa isang masikip na eskinita na palaging basa at amoy ihi ng pusa. Ang kwarto ay walang bintana, may isang manipis na kutsun sa sahig at isang maingay na bentilador na hindi man lang makabawas sa matinding init. Hindi nagtanong ang matandang babaeng nagpapaupa kung sino siya o saan siya galing, basta ba nakapagbayad siya ng isang buwang upa. Ang mga unang buwan ay isang malupit na pagsubok ng pagkabuhay. Kinailangan ni Sofia na tipirin ang bawat butil ng bigas. Kumakain lamang siya ng murang pansit at umiinom ng tubig mula sa gripo na pinakuluan niya ng paulit-ulit. Dahil sa gutom at pagod, mabilis na bumagsak ang kanyang timbang. Naging matulis ang kanyang panga at lumalim ang kanyang mga mata. Upang tuluyang ibaon ang kanyang nakaraan, ginupit niya ng napakaikli ang kanyang mahaba at tuwid na buhok gamit ang isang mapurol na gunting.
Nagsimula rin siyang magsuot ng mga lumang malalaking damit at makapal na salamin sa mata na nabili niya sa tabi-tabi upang itago ang kanyang hugis at mukha. Kung may makakasalubong man sa kanya mula sa Maynila, imposibleng makilala nila ang anak ng mayamang pamilya sa anyo ng isang kaawa-awang babae sa squatter. Ngunit ang kumakalam na sikmura ay hindi kayang patahimikin ang nag-aalab na pagnanasang malaman ang katotohanan. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang paglalako ng mga basahan sa kalsada, pumupunta siya sa isang madilim at mausok na pisonet sa dulo ng kanilang eskinita. Nakasuot ng sombrero at nakayuko, inihuhulog niya ang kanyang mga barya sa makina upang makagamit ng internet. Hinanap niya ang mga balita tungkol sa sunog sa kanilang mansyon. Ang mga bumungad sa kanya ay nagpakulo sa kanyang dugo. Ang balita tungkol sa malagim na pagkamatay ng anak ng pamilyang negosyante ay naging pambansang usapin. Panoorin niya ang isang video ng pagharap ng kanyang pamilya sa mga mamamahayag. Nakabalik na sila mula sa kanilang pagpapanggap na bakasyon. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng pampaganda na sadyang ginawang maputla at mukhang pagod. Umiiyak ito ng napakalakas, halos magwala sa harap ng mga kamera habang yakap-yakap ang isang malaking litrato ni Rosa noong bata pa siya. Sinabi ng kanyang ina sa gitna ng mga peking hikbi na labis siyang nagsisisi na wala siya sa bahay nang mangyari ang trahedya, na sana ay siya na lang ang namatay at hindi ang kanyang mahal na anak. Napakakinis ng kasinungalingan na lumabas sa mga labi nito. Ang kanyang ama naman ay nakatayo sa tabi, may malungkot at seryosong mukha at humihingi ng panalangin mula sa taumbayan para sa kapayapaan ng kaluluwa ng anak. Inanunsyo pa nito na magtatayo sila ng isang pundasyon ng kawang gawa sa pangalan ni Rosa upang tulungan ang mga biktima ng sunog. Pinuri sila ng mga tao. Ang mga komento sa ibaba ng video ay puro pakikiramay at panalangin. Bumuhos ang tulong at donasyon mula sa mga nakikisimpatya. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng mga nakasarang pinto ng kanilang pansamantalang tirahan, tiyak na nagtatawanan ang mga ito at nagdiriwang sa tagumpay ng kanilang palabas. Nakakuyom ang mga kamao ni Sofia habang nakatitig sa maliit na monitor ng computer. Ang galit na nararamdaman niya ay lumampas na sa pag-iyak. Ito ay isang malamig at matalim na puot, ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Paano nasunog ang bahay sa mismong oras na inaasahan nilang natutulog siya pagkatapos ng pagtatapos? Bakit walang ibang mahahalagang kagamitan o dokumento ang nasira bukod sa kanyang kwarto at mga gamit? Alam niyang hindi ito simpleng aksidente. Naalala niya na ang kanyang ama ay labis na maingat sa mga papeles ng kumpanya at palaging nagtatago ng mga kopya sa isang lihim na imbakan sa internet. Noon, madalas siyang utusan ng kanyang ama na ayusin ang mga papeles sa computer nito dahil hindi ito masyadong marunong sa teknolohiya. Dahil doon, kabisado niya ang pamamaraan ng kanyang ama sa paggawa ng mga lihim na salita upang mabuksan ang mga imbakan. Palagi nitong ginagamit ang pinagsamang kaarawan ng mga naging lihim na karelasyon nito at ang petsa ng pagtatag ng kumpanya. Nanginginig ang mga daliri ni Sofia habang sinusubukan niyang pasukin ang personal na imbakan ng kanyang ama gamit ang computer sa pisonet. Unang pagtatangka, mali. Pangalawa, mali pa rin. Pumikit siya ng mariin, pilit na inaalala ang mga numero. Ano ang pinakamahalaga sa kanyang ama? Pera at tagumpay. Sinubukan niya ang petsa kung kailan nakuha ng kumpanya ang pinakamalaking kontrata nito, kasunod ang pangalan ng babaeng minsan niyang nahuling kasama ng kanyang ama sa opisina. Pinindot niya ang huling buton. Lumiwanag ang screen. Bumukas ang lihim na lagayan. Bumungad sa kanya ang daan-daang nakatagong folder. Binuksan niya ang mga ito ng mabilisan. Natatakot na baka makatanggap ng babala ang telepono ng kanyang ama. Tumigil ang paghinga niya nang makita niya ang isang folder na nakapangalan ng simpleng titik R. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na dokumento ang lumabas. Isa itong patakaran ng seguro sa buhay na nakapangalan sa kanya. Ang halaga ng makukuha sakaling siya ay mamatay ay nakakahilo. Aabot ito sa 100,000,000 piso. At ang mas nakakakilabot, ang patakaran ay binago at pinalawig 6 na buwan lamang ang nakararaan, kung saan idinagdag ang isang espesyal na kondisyon na mas malaki ang makukuha kung ang pagkamatay ay sanhi ng sakuna sa loob ng bahay tulad ng sunog. Patuloy siyang naghalungkat hanggang sa makita niya ang mga palitan ng mensahe ng kanyang ama sa isang hindi kilalang tao. Pinag-uusapan nila ang eksaktong oras ng pagtatapos ng seremonya sa paaralan.
Pinag-uusapan nila kung paano dapat malinis ang lugar pagkatapos ng trabaho upang hindi makita ng mga nag-iimbestiga ang mga bakas ng kemikal na ginamit. Ang huling mensahe mula sa kanyang ama ay ipinadala 1 linggo bago ang araw ng pagtatapos. Nakasulat doon na kailangang siguraduhin na kandado ang pinto mula sa labas bago magsimula ang apoy. Napatakip si Sofia sa kanyang bibig habang pinipigilan ang pagduwal. Nilooban siya ng matinding kilabot. Hindi lamang ito simpleng pagpapabaya, ito ay isang detalyado at walang awang plano ng pagpatay. Umalis ang kanyang pamilya at nagtungo sa isla hindi lang upang makapagbakasyon, kundi upang magkaroon sila ng matibay na patunay na wala sila roon nang mangyari ang krimen. Nais nilang ipagpalit ang kanyang buhay sa daang milyong piso upang sagipin ang naghihingalong kumpanya ng kanyang ama. Pera kapalit ng kanyang hininga. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Sofia, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pandidiri at pagkamulat sa katotohanan. Buong buhay niya, akala niya ay hindi lang siya paboritong anak. Akala niya kailangan niya lang galingan sa pag-aaral upang mapansin siya. Ngunit ang totoo, ginagawa lamang pala siyang isang baboy na pinapataba para katayin pagdating ng tamang panahon. Ang dahilan kung bakit siya buhay ngayon ay dahil naging tanga siya sa paghihintay sa kanila sa paaralan. Ang pagiging uhaw niya sa kanilang pagmamahal, kang mismong nagligtas sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog sa kanyang maliit na kwarto. Tinitigan niya ang madilim na kisame at doon niya binuo ang kanyang panghabambuhay na plano. Hindi siya maaaring gumanti ngayon. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, at itinuturing siyang patay. Ang kumpanya ng kanyang ama ay muling babangon gamit ang perang nakuha nila sa kanyang inaakalang kamatayan. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang maging isang taong hindi nila kayang tapakan. Isang taong may kakayahang durugin sila gamit ang batas at pera na sinasamba nila. Lumipas ang 5 taon. Ang mabagal na pag-usad ng panahon ay ginamit ni Sofia upang patalasin ang kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang angking talino sa pagtutuos ng salapi at numero. Nagsimula siya sa pag-aayos ng mga listahan ng utang sa mga maliliit na tindahan sa kalsada. Nang makaipon ng kaunti, pumasok siya bilang isang katulong sa isang maliit na kumpanya ng mga taga-tuos, kung saan unti-unti siyang natuto ng mga pasikot-sikot ng malalaking negosyo. Nag-aral siya ng mga batas sa pagnenegosyo at buwis tuwing gabi, gamit ang mga hiniram na lumang libro. Nagbago ang lahat sa kanya. Ang kanyang boses na dati ay mahinhin at puno ng takot ay naging buo, malamig, at may dalang awtoridad. Inayos niya ang kanyang pustiso at nagpakabit ng mga pilik mata na nagpatalim sa kanyang mga titig. Pumasok siya sa isang malaking unibersidad sa gabi gamit ang kanyang bagong pagkakakilanlan upang makakuha ng isa pang katibayan at kalaunan ay pumasa sa mahigpit na pagsusulit para sa mga opisyal na taga-tuos ng bansa. Naging kilala siya sa kanyang propesyon bilang isang walang awang tagabantay ng mga numero, isang babaeng hindi kayang suhulan at kayang makita ang pinakamaliit na pagnanakaw sa loob ng mga kumpanya. Ngayon, sa loob ng isang marangyang apartment sa gitna ng makabagong syudad sa Maynila, nakatayo si Sofia sa harap ng isang malaking salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting kasuotan na akmang-akma sa kanyang tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay nagpapamalas ng hindi matitinag na tiwala sa sarili. Siya na ngayon ang nangungunang tagasuri sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng mga auditor sa bansa. Nakatanggap siya ng balita kaninang umaga mula sa kanyang mga nakakataas. May isang kumpanyang negosyo na naghahanda upang ipagbili ang kanilang mga bahagi sa merkado ng publiko at nangangailangan ito ng masusing pagsusuri mula sa isang labas na auditor bago nila makuha ang pahintulot ng pamahalaan. Ang kumpanyang iyon ay kilala dahil sa kamanghamanghang pagbangon nito mula sa pagkalugi 5 taon na ang nakararaan matapos makatanggap ng malaking salapi dahil sa isang malagim na trahedya sa kanilang pamilya. Ang kumpanyang iyon ay walang iba kundi ang kumpanya ng kanyang ama. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sofia habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Dumating na ang araw ng paniningil. Babalik siya sa lungga ng mga ahas na muntik nang pumatay sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng patalim. Ano kaya ang magiging reaksyon ng kanyang ina na gumawa ng palabas ng pag-iyak at ng kanyang ama na nag-utos ng kanyang kamatayan? Kapag nakita nilang ang babaeng susuri at hahawak ng buhay ng kanilang negosyo ay may mga matang eksaktong katulad ng anak na inakala nilang matagal nang naging abo,
Maliwanag ang sikat ng araw ng umagang iyon sa sentro ng Kalakalan sa Maynila, ngunit walang anumang init na umaabot sa malamig na puso ni Sofia. Nakatayo siya sa harap ng isang matayog na gusaling gawa sa salamin at semento. Ito ang punong tanggapan ng kumpanya ng kanyang ama. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang tumuntong sa lugar na ito. Noon, pumupunta lamang siya rito upang humingi ng kaunting barya para sa kanyang mga bayarin sa paaralan. Nakayuko at takot na makasalubong ang matatalim na tingin ng mga empleyado. Ngayon, naglalakad siya papasok sa malalaking pintuang salamin hindi bilang isang anak na nagmamakaawa, kundi bilang isang tagasuri na may hawak sa kapalaran ng buong negosyo. Pagpasok niya sa malawak na bulwagan, sinalubong siya ng halimuyak ng mamahaling pabango at pampakinis ng sahig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit mabilis niya itong pinakalma. Huminga siya ng malalim. Wala na si Rosa. Siya ay si Sofia, ang babaeng bakal na babali sa kanilang mga palalo at sakim na leeg. Iniabot niya ang kanyang pagkakakilanlan sa tagabantay, at agad siyang itinuro patungo sa natatanging sasakyan na paakyat sa pinakamataas na palapag, kung saan naroon ang silid-pulungan ng mga pinuno. Bumukas ang pinto ng sasakyang paakyat. Bumulaga sa kanya ang isang mahabang pasilyo na may makapal na karpet. Isang babaeng katiwala ang magalang na bumati sa kanya, at iginiya siya patungo sa 2 malalaking pintong gawa sa matigas na kahoy. Nang buksan ang mga pinto, bumalot sa kanya ang napakalamig na hangin mula sa pampalamig ng silid. Sa dulo ng mahabang hapag ay nakaupo ang 3 taong naging dahilan ng kanyang bangungot. Si Don Roberto ay nakaupo sa pinakabisera. Bakas na ang pagtanda sa mukha nito, ngunit ang mga mata ay nanatiling ganid at mapagmataas. Sa kanan nito ay si Doña Carmela, nakasuot ng napakamahal na kasuotan, at halatang halata ang pilit na pagpapakinis ng mukha upang itago ang mga kulubot ng panahon. Sa kaliwa naman ay si Lorenzo, na kahit nakasuot ng magarang damit ay nanatiling mukhang tamad at walang sigla habang naglalaro ng hawak na panulat. Sabay-sabay silang napatingin nang pumasok si Sofia. Nagkaroon ng ilang segundong nakakabinging katahimikan. Nakita ni Sofia ang pagkunot ng noo ng kanyang ama habang sinusuri siya nito. May dumaan na pagtataka at tila pagkilala sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nawala. Imposible nga namang isipin nilang ang marangya, matapang, at magandang babaeng nasa harap nila ay ang anak nilang inakala nilang naging abo 5 taon na ang nakararaan. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Sofia. Ang kanyang boses ay buo, malamig, at may dalang diin, malayong malayo sa manipis at nanginginig na tinig ni Rosa noon. Ako si Sofia, ang inatasang punong tagasuri ng inyong mga talaan ng pananalapi. Bago ninyo tuluyang maibenta sa publiko ang bahagi ng inyong kumpanya, nandito ako upang siguraduhin na walang anumang itinatagong dumi sa inyong mga aklat. Tumayo si Don Roberto at inabot ang kanyang kamay. Sinusubukang basagin ang matigas na paligid sa pamamagitan ng isang artipisyal na pagtawa. Ikinagagalak ka naming makilala, binibining Sofia. Nakarating na sa amin ang iyong napakagandang reputasyon. Makakaasa ka na ang aming negosyo ay malinis at walang itinatago. Ngumiti rin si Doña Carmela, ngunit ang mga mata nito ay mapanuri, tila tinatantiya ang halaga ng sapatos at bag na dala ni Sofia. Tinanggap ni Sofia ang kamay ng kanyang ama. Malamig at magaspang ang palad ng matanda. Gumapang ang matinding pandidiri sa kanyang batok, ngunit pinigilan niya itong lumabas. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Don Roberto at hinigpitan ang kanyang hawak hanggang sa bahagyang mapangiwi ang matanda. Sana nga ay totoo iyan, Don Roberto, wika ni Sofia nang walang kurap. Dahil kung may makita akong kahit isang butil ng kasinungalingan, titiyakin kong guguho ang inyong pangarap na palawakin ang negosyong ito. Bahagyang nagulat ang mag-asawa sa talim ng kanyang pananalita. Umubo ng mahina si Doña Carmela at inayos ang kanyang porselanang kwintas. Kami ay isang kagalang-galang na pamilya, binibining Sofia. Itinayo namin muli ang negosyong ito mula sa mga abo ng isang malagim na trahedya. Nawalan kami ng anak, kaya alam namin ang halaga ng katapatan at buhay. Kinagat ni Sofia ang loob ng kanyang pisngi upang pigilan ang paghalakhak sa labis na kaplastika ng kanyang ina. Inilapag niya ang kanyang mga kagamitan sa ibabaw ng hapag. Kung gayon, magiging mabilis lamang ang aking trabaho. Ngunit binalaan ko na kayo. Sinusuri ko ang lahat, pati na ang mga pondo at salaping pumasok 5 taon na ang nakararaan, noong bigla kayong nakabangon mula sa pagkalugi. Namutla si Lorenzo nang marinig ang huling sinabi ni Sofia. Napalunok ito at kinakabahang tumingin sa kanyang ama.
Nanatiling kalmado si Don Roberto, bagaman nawala na ang artipisyal na ngiti sa mga labi nito. Nang araw ding iyon, nagsimula ang kalbaryo ng pamilya sa kamay ni Sofia. Humingi siya ng isang sariling tanggapan at inutusan niya ang lahat ng tauhan na ibigay sa kanya ang bawat lumang resibo, bawat talaan ng utang at bawat dokumento mula sa nakalipas na mga taon. Pinasadya niyang pahirapan si Lorenzo na siyang nakaupo bilang pinuno ng pananalapi ng kumpanya. Araw-araw niyang ipinapatawag ang kanyang kapatid upang ipaliwanag ang mga simpleng listahan at kapag nagkakamali ito, walang habas niya itong pinapahiya sa harap ng ibang mga empleyado. Alam ni Sofia na si Lorenzo ang pinakamahinang kawing sa kanilang pamilya. Hindi ito matalino, madaling matakot, at mahilig sa luho. Sa ikalawang linggo ng kanyang pagsusuri, habang mag-isang naiwan sa tanggapan noong gabi, sinikap ni Sofia na pasukin ang mga nakatagong talaan sa computer ni Lorenzo. Hindi siya nabigo. Nakita niya ang daan-daang patunay ng paglulustay ng kanyang kapatid. Kinukuha nito ang pera ng kumpanya upang ipambayad sa kanyang mga utang sa sugal at upang ibili ng mamahaling sasakyan ang mga babaeng nakakasama nito. Patagong ninanakawan ni Lorenzo ang sarili niyang ama. Kinabukasan, ipinatawag niya si Lorenzo sa kanyang tanggapan at ikinandado ang pinto. Inilapag niya ang makapal na patong ng mga papel sa harap nito. Pilit na ngumiti si Lorenzo, ngunit pawis na pawis ang noo nito. Ano ang mga iyan, binibining Sofia? Tanong nito na may panginginig sa boses. Ito ang katapusan mo, Lorenzo, malamig na tugon ni Sofia. Paglulustay ng milyon-milyong piso mula sa kaba ng kumpanya, kapag ipinakita ko ito sa mga mamumuhunan at sa iyong ama, hindi lamang babagsak ang negosyong ito. Mabubulok ka sa isang maliit, madilim, at mabahong selda. Nanghina ang mga tuhod ni Lorenzo at napaupo ito sa silya. Namimilipit sa takot ang buo nitong katawan. Nagmakaawa ito, halos lumuhod sa harap ni Sofia. Parang awa mo na, wag mong sabihin kay Papa. Ibabalik ko ang pera. Magbabayad ako. Babayaran kita, sabihin mo lang kung magkano. Napangisi si Sofia. Isang ngiting walang bakas ng awa. Hindi ko kailangan ng barya mo. Ang kailangan ko ay ang ulo ng iyong ama. Napatigil si Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko ang nangyari 5 taon na ang nakararaan. Mariing wika ni Sofia. Lumapit ng bahagya sa mukha ng kanyang kapatid upang lalong iparamdam ang panganib. Alam kong sinadya ninyo ang sunog. Alam kong ipinagpalit ninyo ang buhay ng iyong kapatid kapalit ng pera ng siguro. At alam kong ang ama mo ang nag-utos nito. Bigyan mo ako ng katibayan laban sa kanya. Ibigay mo sa akin ang nakatagong aklat na pinagsusulatan ng inyong ama tungkol sa kanyang mga lihim na transaksyon. Kapag dinala mo iyon sa akin, buburahin ko ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo. Para sa isang taong duwag na tulad ni Lorenzo, ang pagpili sa pagitan ng kaligtasan niya at ng kanyang ama ay hindi naging mahirap. Unti-unti itong tumango, tuluyang ipinagkanulo ang sariling dugo upang iligtas ang sariling balat. Samantala, habang unti-unting dinudurog ni Sofia ang samahan ng mag-ama sa opisina, sinimulan niya rin ang pag-atake sa isipan ng kanyang ina. Kinahapunan ng araw na iyon, isang maliit na kahon ang dumating sa malaking mansyon ng pamilya. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ito ni Doña Carmela habang umiinom ng tsaa sa kanilang maluwang na sala. Nang hihinalaman, binuksan niya ang balot. Nang maalis ang takip, isang nakakasulasok na amoy ng asodje at sunog na bakal ang sumalpok sa kanyang ilong. Nakapatong sa isang itim na tela sa loob ng kahon ay isang lumang kandado, sunog, kalawangin, at pamilyar na pamilyar. Ito ay eksaktong kopya ng kandadong ginamit niya upang isara ang pinto ng kwarto ni Rosa mula sa labas bago niya sinindihan ang mitsa ng apoy 5 taon na ang nakararaan. Nabitawan ni Doña Carmela ang kahon. Nahulog ang kandado sa sahig. Lumikha ng isang matalim at nakakakilabot na tunog na tila umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na takot. Isang malakas at nakakabinging tili ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagsisimula pa lamang ang totoong bangungot para sa pamilyang nagtapon sa kanya. Ngunit sa pag-atake niyang ito, sapat na kaya ang mga nakuha niyang ebidensya o may isang lihim pa ang kanyang ama na maaaring bumaligtad sa lahat ng kanyang mga plano bago tuluyang sumikat ang araw ng paniningil. Mula nang dumating ang sunog at kalawanging kandado, ang malawak at marangyang mansyon ng pamilya sa isang tanyag na nayon sa Makati ay nagmistulang isang malaking libingan. Wala na ang mga masasayang pagtitipon ng mga matataas na tao sa lipunan.
Wala na ang halakhakan at tugtugan. Ang mga pader na napapalamutian ng mga mamahaling dibuho ay tila nagkaroon ng mga matang lihim na nagmamasid sa bawat galaw sa loob ng bahay. Ang pinaka-naapektuhan ng malagim na regalong ito ay si Doña Carmela, ang babaeng dating palaging maayos, balot ng mamahaling alahas, at may perpektong pampaganda ay unti-unting nilamon ng sarili nitong budhi. Nagsimula siyang makarinig ng mga kaluskos pagsapit ng hating gabi. Mga yabag ng paa na tila kinakaladkad sa sahig sa ikalawang palapag. Palagi niyang naaamoy ang masangsang na amoy ng gaas kahit wala namang ganitong bagay sa loob ng bahay. Naging pugad ng takot ang kanyang isipan. Ipinatawag niya ang lahat ng mga pari, manggagamot, at maging ang mga kilalang albularyo mula sa mga malalayong probinsya upang basbasan ang bahay at magpausok ng insenso, umaasang mapapaalis ang espiritu ng anak na pinaniniwalaan niyang bumalik upang maningil. Ngunit walang dasal o usok ang kayang magpalaya sa multong likha ng sariling kasalanan. Sa kabilang banda, pilit na pinatitibay ni Don Roberto ang kanyang sarili. Sinigawan niya ang kanyang asawa na itigil ang pagkabaliw nito dahil papalapit na ang pinakamahalagang gabi ng kanilang negosyo. Ngunit sa likod ng matigas niyang mukha, nag-utos siya sa mga tauhan na dagdagan ang mga nakakabit na kamera ng seguridad at kumuha ng mas maraming gwardya na magbabantay sa paligid ng bahay 24 na oras. Hindi nila alam, ang kalaban nila ay hindi isang kaluluwang ligaw, kundi ang mismong babaeng pinapapasok nila sa kanilang opisina araw-araw. Isang araw bago ang malaking piging para sa paglulunsad ng kumpanya sa publiko, naganap ang pinakamalaking pagkakanulo. Sa isang tagong kapehan sa makipot at maingay na kalye ng Binondo, kung saan halo-halo ang amoy ng nilulutong pansit at matapang na kape, nakipagkita si Lorenzo kay Sofia. Nanginginig ang mga kamay ng binata habang inilalapag sa ibabaw ng maliit na mesa ang isang lumang itim na aklat at isang maliit na kagamitang imbakan ng mga elektronikong dokumento. "Ito na ang hinihingi mo," pabulong, at nanginginig na wika ni Lorenzo, panay ang lingon sa paligid, na tila may mga asong ulol na nakasunod sa kanya. Nandyan ang lahat ng mga palitan ng pera ni Papa, ang mga lihim na bayarin sa lalaking sumunod sa utos na sunugin ang bahay. Pati ang kopya ng mga video mula sa aming sariling kamera ng seguridad na inakala ng mga pulis na nasira sa apoy. Itinago ni Papa ang lahat bilang patunay sakaling may magtangka siyang baliktarin. "Ngayon, ibigay mo na sa akin ang mga katibayan ng aking pagnanakaw." Tinitigan ni Sofia ang itim na aklat. Ang aklat na ito ang magiging kabaong ng kanyang ama. Kalmadong kinuha ni Sofia mula sa kanyang bag ang isang makapal na sobrang naglalaman ng mga papeles ng paglulustay ni Lorenzo. Inihagis niya ito sa mesa. Nagmamadaling kinuha ito ni Lorenzo at niyakap na parang isang sanggol. "Isang napakalaking kasalanan ang magbenta ng sariling dugo, Lorenzo," malamig na pang-aasar ni Sofia habang isinisilid ang itim na aklat sa kanyang bag. "Ngunit gaya ng inaasahan, ikaw ay isang duwag na mas pipiliin ang sariling balat kaysa sa pamilya. Umalis ka na sa paningin ko bago pa magbago ang isip ko." Kinabukasan ng gabi, ang pinakamalaking bulwagan ng isang tanyag at napakamahal na tuluyan sa lungsod ay nagniningning na parang isang dagat ng ginto at kristal. Inimbitahan ng pamilya ang lahat ng mga kilalang tao, politiko, at mga mayayamang negosyante upang saksihan ang tagumpay ng kanilang kumpanya. Ang amoy ng mamahaling pabango at inihaw na karne ay pumuno sa malamig na hangin. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang pamilya. Si Don Roberto ay mukhang kagalang-galang sa kanyang mamahaling barong Tagalog, habang si Doña Carmela ay pilit na ngumiti, halatang nakainom ng gamot pampakalma upang maitawid ang gabi ng hindi sumisigaw. Si Lorenzo ay panay ang punas ng pawis sa kanyang noo, kahit napakalamig ng paligid. Saktong 8 ng gabi, nang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan at pumasok si Sofia. Ang lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Nakasuot siya ng isang mahaba at malalim na pulang kasuotan na humuhubog sa kanyang tindig, pares ng isang itim na balabal na nagbibigay sa kanya ng isang nakakabighani, ngunit mapanganib na anyo. Naglakad siya patungo sa pinakaharap na mesa na sadyang inilaan para sa kanya bilang pinunong tagasuri ng gabi. Mula sa entablado, masiglang tinawag ni Don Roberto ang kanyang pangalan sa mikropono. Ipinagmamalaki sa lahat na ang matagumpay na pag-usad ng kanilang mga papeles ay dahil sa husay ni Sofia. Ngumiti lamang si Sofia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at umupo sa kanyang pwesto. Inilapag niya ang kanyang bag sa kanyang kandungan
Tahimik na kinakapa ang maliit na piraso ng teknolohiya sa loob nito na nakakonekta sa mismong linya ng mga panoorin at tunog ng buong bulwagan. Pinag-aralan niya at inayos ang mga kawad nito kaninang hapon, kasabwat ang iilang tauhan na binayaran niya ng malaki. Nagsimula ang talumpati ni Don Roberto. Naging madilim ang paligid at tanging ang liwanag lamang na nakatutok sa kanya ang nagbibigay kulay sa entablado. Sa likuran niya ay isang napakalaking tabing kung saan nakapaskil ang simbolo ng kanilang kumpanya. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, nagsimula si Don Roberto na may nanginginig at tila naiiyak na boses. Ang gabing ito ay iniaalay ko sa aking pinakamamahal na anak, si Rosa. 5 taon na ang nakalipas nang bawiin siya sa amin sa isang malagim na trahedya. Napakahirap bumangon mula sa abo ng kalungkutan. Ngunit alam kong nakangiti siya ngayon mula sa langit. Ginagabayan ang bawat hakbang ng kumpanyang ito. Siya ang aking inspirasyon. Pumalakpak ang buong bulwagan. May mga ginang na palihim na nagpunas ng kanilang mga luha. Nakakasuka. Iyon lamang ang salitang umiikot sa isipan ni Sofia habang nakikinig sa mga kasinungalingan ng lalaking nag-utos na patayin siya. Ginamit pa ang kanyang pangalan upang makakuha ng simpatiya at tiwala mula sa mga taong maglalagak ng pera sa kanila. Habang patuloy sa pag-iyak ang kanyang ama sa harap ng daan-daang tao, ipinasok ni Sofia ang kanyang kamay sa loob ng bag. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na ibabaw ng aparato. Huminga siya ng malalim, iniisip ang ulan, ang paghihintay, at ang mga basang basurang pinagtapunan niya ng kanyang pangarap. Walang pag-aatubiling pinindot niya ang huling buton. Kagyat na namatay ang mikropono ni Don Roberto na lumikha ng isang matinis at nakakabinging tunog na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nagulat ang mga tao at napahawak sa kanilang mga tainga. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, nag-spark ang malaking tabing sa likod ng entablado. Nawala ang simbolo ng kumpanya at napalitan ng isang itim at puting gumagalaw na larawan na halatang kuha mula sa isang nakatagong kamera. Sa malaking tabing, malinaw na makikita si Doña Carmela. Nasa labas siya ng isang pamilyar na kwarto, may hawak na isang lalagyan. Ibinuhos niya ang laman nito sa ilalim ng siwang ng pinto. Pagkatapos, kinuha niya ang isang kandado, isinabit sa pinto, at isinara ito ng mahigpit. Rinig na rinig sa buong bulwagan ang tunog ng pag-isara ng bakal na pinalakas ng mga malalaking tagapagsalita ng tuluyan. Kasunod nito ay ang mga larawan ng mga talaan ng bangko at ang malinaw na lagda ni Don Roberto na nagpapatunay ng pagbabayad sa lalaking sumunog ng kanilang bahay, katabi ang papel ng malaking halaga nang siguro na kanilang nakuha matapos ang trahedya. Nahulog ang mikropono mula sa panginginig na kamay ni Don Roberto habang nakatitig sa malaking tabing. Ang mga palakpakan ay napalitan ng mga bulungan, hiyawan, at pagkalito mula sa mga bisita. Si Doña Carmela ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Gulat na gulat habang nakatingin sa sarili nitong kasalanan na ipinapamukha sa buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakaupo si Sofia, humihigop ng kanyang malamig na tubig habang pinapanood ang tuluyang pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga buto. Ngunit ano ang mangyayari kapag nalaman ng kanyang ama kung sino talaga ang babaeng sumira sa kanilang buhay at paano siya makakatakas mula sa nag-aapoy na galit ng isang amang handang pumatay ng sariling anak? Sumabog ang matinding kaguluhan sa loob ng malawak na bulwagan. Ang mga palakpakan kanina ay tuluyang napalitan ng mga hiyawan, galit na mga boses, at tunog ng nababasag na mga baso at plato. Nagkanya-kanyang tayo ang mga matataas na mamumuhunan. Namumula ang mga mukha sa labis na galit, matapos mapagtanto na ang kumpanyang paglalagakan sana nila ng bilyon-bilyong piso ay itinayo sa ibabafok patay at walang awang pagpatay. Nagunahan ang mga mamamahayag patungo sa harapan ng entablado. Pilit na kinukuhaan ng larawan ang malaking tabing na patuloy na nagpapakita ng ebidensya ng krimen. Ang mga silaw mula sa kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na bumibiyak sa madilim na silid. Sa ibabaw ng entablado, umatras si Don Roberto na parang isang lasing. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Nakatitig siya sa malaking tabing habang nakanganga. Hindi makapaniwala na ang kanyang pinakamadilim na lihim ay naging isang pampublikong palabas. Isang matalim na tili ang kumawala kay Doña Carmela. Tinakpan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang nanginginig na kamay, bago tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa malamig na sahig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, walang sino man ang nagtangkang lumapit upang tulungan siya. Sa isang sulok malapit sa pintuan,
Pilit na isiniksik ni Lorenzo ang kanyang sarili sa pagitan ng mga nagkakagulong panauhin. Nais niyang tumakas, tumakbo ng mabilis palayo sa lugar na iyon, ngunit naging parang halaya ang kanyang mga tuhod. Alam niyang kahit makalabas siya sa gusaling iyon, ang kanyang pangalan at pagkatao ay habambuhay nang nakakabit sa sumpa ng kanyang pamilya. Sa gitna ng rumaragasang bagyo ng mga tao, nanatiling nakaupo si Sofia. Inubos niya ang natitirang tubig sa kanyang baso nang may nakakakilabot na kapayapaan sa kanyang mga mata. Pinagmasdan niya kung paano gumuho ang isang tanyag na kaharian, isang kahariang pinatibay ng kanyang sariling dugo at kalungkutan. Pumasok ang mga unipormadong alagad ng batas mula sa lahat ng lagusan ng bulwagan. Ang mga bantay na nakasuot ng pangkaraniwang damit sa paligid ng silid ay naglabas ng mga posas. Planado ang lahat. Hiniling ni Sofia ang presensya ng mga pulis bilang bahagi ng mahigpit na seguridad para sa pagtitipon, ngunit ang totoo, sila ang magsisilbing tagahuli sa mga halimaw ng gabi. Nang mahimasmasan mula sa kanyang pagkagulat na naig ang pagiging duwag ni Don Roberto, hindi niya pinansin ang asawang nakabulagta sa sahig. Tumalon siya pababa ng entablado, pilit na hinahawi ang mga galit na tao upang makarating sa lihim na pintuan sa likuran ng kusina. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malayo, isang babaeng nakasuot ng malalim na pulang kasuotan ang humarang sa kanyang dadaanan. Tumayo si Sofia ng tuwid, matigas, at hindi natitinag na parang isang bato sa gitna ng rumaragasang ilog. Ang mga mata niya ay tumagos sa kaluluwa ng matanda. Ilang metro lamang ang pagitan nila, ngunit tila may isang malalim na bangin na naghihiwalay sa langit at impyerno. Tumabi ka! Tumabi ka sa daraanan ko! Paos at galit na sigaw ni Don Roberto. Sinubukan niyang itulak si Sofia, ngunit hindi man lang gumalaw ang babae. 2 pulis ang humakbang palapit upang hulihin ang matanda, ngunit itinaas ni Sofia ang kanyang kamay, humihingi ng ilang sandali upang makapagsalita. Ikaw, nanggagalaiting bulong ni Don Roberto, habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Sofia. Ikaw ang may kagagawa nito. Sinira mo ang pinaghirapan ko. Sino ka ba talaga? Bakit mo gustong wasakin ang buhay ko? Binayaran kita ng malaki. Isang tuyo at malamig na halakhak ang lumabas sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Napilitang umatras si Don Roberto hanggang sa tumama ang likod nito sa isang mahabang mesa na puno ng mga pagkain. Naglaglagan ang mga baso at plato sa sahig, ngunit mas nangibabaw ang matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang tanong ng matanda ay tila isang malaking biro sa pandinig ni Sofia. Hanggang ngayon, tingin pa rin ito sa sarili ay isang biktima. Hanggang ngayon, naniniwala itong lahat ng kasalanan ay kayang takpan ng salapi. Nagtatanong kayo kung sino ako? Mahinang tugon ni Sofia, ngunit malinaw na umabot sa pandinig ng matanda. Dahan-dahang umangat ang kanyang kamay patungo sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isang pamunas mula sa kanyang maliit na bag. Sa isang banayad at sinadyang paggalaw, pinunasan niya ang makapal na pampaganda na nagtatago sa kanang bahagi ng kanyang panga. Habang naaalis ang kulay sa kanyang balat, unti-unting lumitaw ang isang maliit na balat na hugis kalahating buwan. Isang natatanging marka mula pagkabata, isang marka na palaging kinukutya noon ni Don Roberto dahil nagdadala raw ito ng kamalasan sa pamilya. Nang laki ang mga mata ni Don Roberto, napatigil ang kanyang paghinga at tila nabulunan siya sa sarili niyang laway. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Kilala niya ang markang iyon. Kilala niya ang mga matang nakatitig sa kanya, kahit na ang mga ito ngayon ay kasing lamig ng yelo. Nagbalik sa kanyang isipan ang alaala 5 taon na ang nakararaan, ang tahimik na batang palaging nakayuko, ang anak na iniwan niya sa gitna ng malakas na ulan, ang batang pinlano niyang sunugin ng buhay. Rosa, bulong ni Don Roberto, halos hindi lumabas ang tinig sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay pinaghalong labis na takot at hindi pagtanggap sa katotohanan. Hindi maaari. Patay ka na. Nakita ko ang mga abo, nakuha ko ang katibayan ng pagkamatay mo. Abo mula sa isang walang kwentang bahay na ipinasunog ninyo para sa pera, malamig na putol ni Sofia. Hindi ako kailanman nakapasok sa bahay na iyon. Naghintay ako sa paaralan. 4 na oras. Naghintay ako sa inyo sa gitna ng ulan. Hawak ang katibayang hindi ninyo pinahalagahan kailanman. Ang pagiging sakim ninyo ang mismong nagligtas sa buhay ko. Umiling-iling si Don Roberto. Naging baliw ang tingin nito, na puno ng pagkamuhi at kawalan ng pag-asa. Kaya sa loob ng 5 taon, niloko mo ako. Pumasok ka sa kumpanya ko, ngumiti ka sa akin, para lang sa araw na ito.
Wala kang kwentang anak. Alam mo ba kung gaano kahirap itayo ang negosyong ito? At sinira mo lang sa isang gabi. Kayo ang sumira nito nang magdesisyon kayong mas mura ang buhay ko kaysa sa utang ng inyong negosyo. Tumaas ang boses ni Sofia. Ipinapakawalan ang 5 taong pait at galit. Ang bawat pisong nilustay ninyo ay galing sa dugo ko. At ngayon, nandito ako para bawiin ang lahat. Susugurin sana siya ni Don Roberto. Udyok ng bulag na galit na sakali ng anak na bumangon mula sa mga abo. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri nito kay Sofia, mabilis na kumilos ang 2 pulis. Inipit nila ang mga braso ng matanda sa likuran at sapilitang isinuot ang malamig na posas. Nagwala ang matanda, sumigaw at nagmura, ngunit wala na siyang lakas laban sa batas. Sa kabilang dulo ng bulwagan, ginising ng mga pulis na babae si Doña Carmela para lamang pusasan ito. Nagsimulang magwala at tumili ang ginang nang makita ang mga pulis. Pilit na tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Si Lorenzo naman ay inabutan sa pintuan at walang imik na sumuko, nakayuko ang ulo sa labis na kahihiyan. Nakatayo lamang si Sofia sa gitna habang pinapanood ang kanyang pamilya na kinakaladkad palabas. Lumingon si Don Roberto sa huling pagkakataon. Ang mukha ay puno ng matinding puot. Bakit? Rosa, bakit mo nagawa ito sa sarili mong mga magulang? Lumapit ng kaunti si Sofia. Sapat lamang para marinig ng matanda ang kanyang huling mga salita bago tuluyang isara ng kulungan ang buhay nito. Dahil ako ang pinakamahusay mong puhunan na nabigo mong makuha, ama. Tinuruan mo akong ang pera ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano, kaya natuto ako ng mahusay. Ginamit ko ang talinong ipinamana mo para kwentahin ang bawat kasalanan ninyo, at ngayong gabi ang araw ng paniningil. Hinila palabas ng mga pulis si Don Roberto. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng ingay ng mga mamamahayag na sumalubong sa kanila sa labas. Huminga ng malalim si Sofia. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging magaan. Wala na ang mabigat na maskara. Hindi na niya kailangang magpanggap. Sa gitna ng mga basag na baso at wasak na pangarap ng pamilyang nagtapon sa kanya, pakiramdam ni Sofia ay ngayon lamang siya tunay na nabuhay. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang mahaba at totoong bangungot para sa pamilya. Ang mga balita ay walang tigil sa pag-usapan ng kaso. Ang mukha ng mga magulang na handang pumatay ng anak para sa pera ng siguro ay nagkalat sa bawat pahayagan. Sa loob ng hukuman, walang naging kalaban-laban ang tatlo nang tumestigo si Sofia. Ikinuwento niya ang buong katotohanan nang walang patak ng luha, kalmado at matatag. Hinatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong si Don Roberto. 20 taon naman kay Doña Carmela. At 15 taon para sa magnanakaw na si Lorenzo. Kinumpiska ng pamahalaan ang lahat ng kanilang ari-arian, mansyon at mga sasakyan upang ibayad sa mga taong nalinlang nila. Sa loob ng selda, tuluyang nawala sa katinuan si Don Roberto. Nakakulong ito ng mag-isa, palaging nakatitig sa blangkong pader habang kinukumpas ang mga kamay na tila nagbibilang ng pera na hindi na kailanman magiging kanya. Si Doña Carmela ay naging tampulan ng pananakit sa kulungan ng mga babae. Hindi siya makatulog sa gabi dahil sa paniniwalang may malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Nakikita siya ng kanyang mga kasamahan sa selda na nakikipag-usap sa madilim na sulok, nagmamakaawa kay Rosa na huwag siyang ikandado at sunugin. Si Lorenzo naman, na nasanay sa buhay na puno ng luho, ay naging utusan at alipin ng mga mas malalakas na bilanggo, araw-araw na nilalasap ang pait ng kanyang pagiging duwag. 6 na buwan pagkatapos ng pagbaba ng hatol, maaliwalas ang kalangitan sa Maynila. Nakatayo si Sofia sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan na nakaharap sa asul na karagatan. Dama niya ang malamig na simoy ng hangin na nagpapasayaw sa kanyang maikling buhok. May hawak siyang mainit na tsaa, payapa at tahimik ang kanyang isipan. Kani-kanina lamang ay tinapos niya ang paglilipat ng lahat ng perang ibinalik sa kanya ng korte. Ang daan-daang milyong pisong galing sa siguro ng kanyang buhay. Hindi niya magawang gastusin ang perang iyon na may amoy ng dugo at pagtataksil. Ibinigay niya ang bawat sentimo sa isang malaking ampunan sa labas ng lungsod. Nang makita ng pinuno ng ampunan ng halaga, umiyak ito at sinabing makakapagpatayo na sila ng bagong paaralan at pagamutan para sa mga batang inabandona ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng pagbibigay na iyon, pinutol ni Sofia ang sumpa ng kasakiman na dumaloy sa dugo ng kanyang ama. Hindi siya katulad nila. Tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumabas sa maliwanag na salamin nito. Adrian.
Isang kasamahan sa trabaho na palaging nakasuporta sa kanya ng tahimik. Isang lalaking hindi kailanman nagtanong tungkol sa kanyang malagim na nakaraan ngunit laging nagpapaalala sa kanya na kumain sa tamang oras. Nakangiting sinagot ni Sofia ang tawag, sumang-ayon sa alok nitong hapunan sa isang maliit ngunit sikat na kainan sa timog ng lungsod. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng kanyang tahanan, handa nang salubungin ang bagong yugto ng kanyang buhay na puno ng liwanag at pag-asa. Habang nagmamaneho palayo, hindi na siya lumingon papabalik. Ngunit habang umiikot ang gulong ng kanyang sasakyan papalayo sa madilim niyang kahapon, isang katanungan ang naiwan na nakasabit sa malamig na hangin ng hapon. Tuluyan na nga bang nabura ang nakaraan sa likod ng mga rehas na bakal? O may natitira pa bang abo mula sa sunog na iyon na naghihintay lamang ng tamang hangin upang muling magliyab?